Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak at with evidence. Nako, si Sharon Cuneta. May parinig yata ito, di umano ni VP Sara. Si Sharon Cuneta. Ito na naman siya. Nagsimula na naman siya sa kanyang mga parinig, sa kanyang mga statement, mga kabibig. Sabi niya, si Kiko walang nagawang masama, hindi magnanakaw. Naku, heto na naman tayo sa same script na gagamitin ng mga pinklawan, mga kabibig. Eto kabibig, natawa na lang ang mga netizen sa sinabi ni Sharon Cuneta, mga kabibig. Nangyari kasi ito sa sa tawag dito, yung pag-endorso sa mga kakamping na tatakbo. Ito ang sinabi ni megastar Sharon Cuneta. Ito ang sinabi niya, wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw si Kiko. Well, ganoon talaga sasabihin sa isang asawa, di ba? Baka inosente talaga si Kiko. Baka hindi talaga. Well, of course, hindi naman na trending si Kiko Pangilinan na nagnakaw, di ba? Wala namang issue si Kiko Pangilinan na nagnanakaw. So ito pa ang sunod na statement ni Sharon Cuneta. Palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kiko ang binutong Vice President? Uy! Sino dito ang nagsisisi? Sino dito ang sakit na sakit ang puso na until now ay hindi binoto si Kiko Pangilinan? Sabi ni Ate Shawi kasi, palagay niyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kiko ang binotong Vice President? Sharon, walang nagsisisi. Ako, hindi ako nagsisisi na si Kiko ang hindi ko binoto. Dahil ba na may impeachment si VP Sara? Kaya sabihin mo ito na ang tao ay dapat magsisisi? Bakit binoto si VP Sara na ngayon ay may impeachment case? Ganon ba, Sharon Cuneta? Nanood ka ba ng Quadcom? Alam mo ba kung ano ang nangyayari kay VP Sara? Bakit ka makapagsalita ng ganito? Ha? Bakit VP Sara? VP Sharon Cuneta, gagamitin nyo naman ang pangalan ni VP Sara? Kasi you're mentioning Vice President. So sino ba ang Vice Presidente ngayon? At bakit mo kinoconnect na maraming nagsisisi? Kayo po mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Naku, ano ba naman yung question na yan, Sharon Cuneta? Ipagdidiin mo talaga sa banang Pilipino na dapat si Kiko ang presidente? Hindi pa ba kayo nadala na natalo na nga si Kiko Pangilinan sa pagka-vice presidente, tatakbo na naman siyang senador? Hindi ba kayo natatakot na matatalo naman asawa mo? Tapos ito, sino bang hindi tanga at bobo na hindi makaintindi sa statement mo? Baka ikaw magsabi ng sana all. 'Di ba? Sana all nagsisisi na hindi si Kiko ang ibinoto bilang vice presidente. Sana all na hindi magnanakaw at walang nagawang masama. Sana all. Ganun ba, Sharon Cuneta? Sana kung mag-speech ka, Miss Sharon Cuneta, sana wag na lang yung parang nagpaparinig, wag na lang yung parang may mga masabi lang. Sana focus ka sa plataporma ni Kiko Pangilinan. Baka, kabibig, baka ang siniserve ni Sharon Cuneta sa kanyang statement ay mga kakamping. Konti lang ang kakamping. Kung talagang powerful ang mga kakamping, dapat sana nanalo si Kiko Pangilinan laban kay VP Sara Duterte. Ito ang sabi ng isang netizen. Pansinin natin si Ate Shawi. Ma'am, bakit hindi mo muna tanungin si Mama Lenny sa pag-iwan niya sa ere kay Kiko? Ha? Iniwan ba si Kiko kay ni Lenny Robredo? Anong nangyari? Iniwan ba ni Lenny Robredo si Kiko Pangilinan? Ito kasi lang, bakit hindi mo tanungin ang mga kakamping na hindi bumoto sa kanya? Halak! May mga kakamping na hindi solid kay Kiko Pangilinan that time? Oo nga, no? Kasi ano ba
nagawa niyang nagkaroon ng impact sa taong bayan noong senador siya. Tama. Ito between nearly 15 million votes kaya Mama Leni versus nearly 10 million votes kay Kiko. Oo nga no. Tama. So naiwan sa ere si Kiko Pangilinan. So hindi mostly may mga kakamping na hindi binoto si Kiko Pangilinan. Kasi kung solid ang kakamping, dapat sana 15 million kay Leni, dapat kay Kiko 15 million din. Diba kung solid kakamping? Pero bakit napag-iwanan si Kiko Pangilinan? Yun nga, tama. Dapat ma'am, hindi mo tatanungin ang mga tao kung nagsisisi ba na hindi si Kiko ang presidente. Dapat tanungin mo ang kakamping kung totoo ba silang iboboto si Kiko Pangilinan. Ito nearly 10 million votes kay Kiko, about 5 million ang ayaw sa kanya sa mga bumoto kay Mama Leni. And about 22 million ang difference ni VP Inday Sara. Kahit anong sabihin mo ngayon, that will not even make a person think kung bakit hindi nila binoto si Kiko. And I will never regret voting for Inday Sara Duterte, not even for a second. Sharon Cuneta, sinampal ka dahil sa katotohanan. 10 million votes lang pala yung kay Kiko dahil kumpara kay VP Sara nga 32 million. Kumpara mo dahil. So kabibig, ang punto kasi ni Sharon Cuneta yung wala bang pagsisisi. Okay mga kabibig, nagsisisi ba kayo na binoto nyo si VP Sara bilang Vice President? Kasi ang sabi ni Sharon, palagay nyo po ba maraming nagsisisi na hindi si Kiko ang binotong Vice President? Kayo po mga magulang, masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Hindi po masakit, Sharon. Grabe ka naman. Ito, Sharon kung talagang gustong-gusto ng mga tao si Kiko Pangilinan, bakit hindi siya makapasok sa mga surveys ngayon? Bakit palaging number 1 si Erwin Tulfo kung talagang mahal? Kung talagang maraming nagmamahal kay Kiko at maraming sising-sisi na hindi si Kiko ang ibinoto, bakit hindi siya makapasok sa top 12? Bakit ang layo ni Kiko sa mga SWS survey, sa mga survey ng sa social media surveys, sa Pulse Asia survey at kung mga tanggiri-tanggiri survey, bakit walang Kiko Pangilinan sa top 12? 'Di ba? Naku. Masakit po ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Hindi po. Hindi ramdam ng mga tao. 'Di ba? Grabe naman sa Ate Shawi. Until now, bitter na bitter pa rin. Gagamitin pa rin ang same script para lang makakuha ng simpatya. Why hindi na po yan uso? Kaya nga, noon si Kiko Pangilinan yung sabi niya sana all, nag-boomerang. Ang pangit ng resulta sa ginawa yung sana all. Kaya ngayon, hindi na yun epektibo na sisihan or ang tawag dito sinabi niya, masakit ba na hindi si Kiko ang Vice Presidente? Hindi po yun maganda. Oo. Parang the more people don't like Kiko, parang the more people tend to find Kiko as, ano ba, pinipilit ang sarili maging Vice Presidente. 'Di ba? Sana hindi niya sinabi ni Sharon Cuneta yung mga masakit ba na hindi si Kiko Pangilinan ang Vice Presidente? Nagsisisi na ba kayo na hindi si Kiko Pangilinan ang Vice Presidente? Wala po siyang nagawang masama. Wala pong nagawang pagnanakaw. Sana all. Mga ganun mga kabibig ba? Di ba, lurking si Sharon Cuneta kung ano-anong mga nasa isip niya. Ito naman ang mga komento ng ating mga netizen. Grabe. Ito hindi talaga aamin ang kurakot, sabi ni ng isang ni Mel Grace. Para sa akin, wala din siyang nagawa. Gising na kami. Wala daw nagawa ang si Kiko Pangilinan, sabi ni Gemma Reyes. Sharon Cuneta, hindi daw ramdam ng mga tao. From Arnold Faeldonia, bakit may nagsabi ba sa inyo na nagnanakaw ang asawa mo? Paano gagawa ka ba naman ng batas na di pwedeng ikulong ang minor de edad na kriminal? Sa tingin mo, maayos ba ang batas na nagawa niya, Shawi? From Arnold. Nako, mga kabibig.
Ito pa, wala siyang nagawa lahat kaya kapag nahalal wala siyang gagawin kundi magsabi ng sana all. Grabe naman kayo. Bakit may nagbibintang ba sa'yo na nagnanakaw ang asawa mo o nagsisisi kami sa pagboto kay BBM? Pero kay Sara Duterte nanindigan kami hanggang dulo. Huwag mo kaming dadaanan sa drama mo. Hindi ito pelikula. Hindi ito MMK. Kayo tanungin ko kayo, nagsisisi ba kayo na binoto nyo si VP Sara? Or nagsisisi kayo na hindi nyo binoto si Kiko Pangilinan? Tapos na po, Shawi. Ang harapin mo yung pagtakbo ng asawa mo bilang senador from Mercedes. Kung mayroon man dapat iboto ay yung mga bago sapagkat ang mga luma wala nang babaguhin. Hindi gumagawa ng batas na ikakaunlad ng ating bansa. Dapat kapag nandyan na kayo sa posisyon, dapat nagtutulungan na gumanda ang ating bansang Pilipinas. Palubog ng palubog ang ating bayan, kawawa na po ang ating bayan. Ito pa, noong panahon ng dilawan na mayagpag ang asawa mo, wala namang nagawa sa bansa, dapat na sa bansa natin. Bakit kami magsisisi, ma'am? Si VP Sara ang binoto namin at nakikita namin na ginagawa niya ang kanyang tungkulin bilang Vice Presidente. Yung impeachment case po, hayaan na namin yan at alam na ni VP Sara kung ano ang gagawin. Ito pa. Kaya nga hindi siya nanalo sa eleksyon dahil wala siyang ninanakaw eh. Hindi gusto ng mga Pilipino ang malinis na record. Gusto nila yung corrupt, magna, mangga, at sinungaling. Ano ka ba, Shawi? Inodoro ulit yan. Yan na naman kayo eh. Sunod na naman yan, maiyakan na naman kayo. Kagaya nung nakaraan halalan. May dramatic pang paiyak-iyak. Tapos halalan, olats. Oh, yeah, yun ang makabibig ha. Yun na nga kabibig, yung mga komento ng ating mga netizen tungkol sa comment ni Sharon Cuneta. Oh, grabe si Madam Shawi. Well, Sharon Cuneta has also the right to speak up. Baka yun ang kanyang paniniwala na marami ang nagsisisi na hindi binoto si Kiko Pangilinan. Lalo na ang mga kakamping. Diba? Kasi Leni Robredo, 15 million ang bumoto. Kiko Pangilinan, 10 million. Itong 5 million na kakamping, baka nagsisisi na. Pinakonsensya ni Sharon Cuneta, kayo ha, iniwan niyo si Kiko sa ere. Tingnan niyo dapat nagsisisi na kayo ngayon. Hindi ba kayo nagsisisi? Hindi ba masakit sa puso niyo na hindi si Kiko Pangilinan ang nanalong Vice Presidente? Sagot ng ilang netizen, in your dreams. Hindi kami nagsisisi dahil tama ang aming binotong si VP Sara. Nako, ang kapal naman ng face ni mo, madam. Kahit idol kita, magiging bulag na rin. Pagdating sa itong usapin, sorry ka, walang idol-idol sa akin. Simula sa Amang Duterte hanggang sa anak, nasubaybayan na namin sila. Ang OA mo naman, Sharon. Bakit magsisisi kung hindi binotong asawa mo? Magsama-sama kayo, pareho kayong walang nagawa. Si Shawi nga. 'Di ba? Si Sharon Cuneta nga at BBM, 'di ba? Grabe ang ang pabeso-beso, 'di ba mga kabibig? Na-shock lang ang mga netizen na kung saan si BBM at Sharon Cuneta ay super close na, 'di ba? Noong kasagsagan ng eleksyon, grabe yung mga sinasabi nila kay BBM, pero ngayon super closeness na sila. Bakit dapat sana si Sharon Cuneta ay dapat magsisisi? Grabe naman mga ito super close. 'Di ba? Yan. Yan 'Di ba? 'Di ba? Yan mga kabibig. May pa-picture taking. Mas may ibang pictures dito. Yan. My favorite in their family who has always been President BBM. When we arrived tonight, I got the warmest hug from FL, like no time had passed. And then of course, the warmest, biggest hug from the president with some side kwento just like old times. Pero nung panahon ng eleksyon, grabe kayong mang-bash. Diba? Yan. Yan kasi, sabi ng mga, huwag magdrama kasi alam namin ang mga galawan ninyo. Ngayon, Vice Presidente na naman. Nako,
Bakit hindi niyo titirahin si BBM din? Kasi friends na sila, mga kabibig. So, yun lang po, mga kabibig, ang ating Ladies Level for today. Grabe, simula na pala ng eleksyon ngayon at marami ng mga chika boom na lalabas later on. So, maghintay-hintay tayo sa mga latest trending news. Ito ang ating question. Nagsisisi ba kayo na binoto nyo si Vice Presidente Sara Duterte? Or nagsisisi kayo guys kasi hindi nyo binoto si Kiko Pangilinan bilang Vice Presidente? Write down your comments below and don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!